tatay ng anak mo, yung birth certificate, gusto lang namin malaman, maganda ba ang kinalabasan, kumbaga ngayon, may joy na sa puso mo, hindi ka na nang-hurt sa kung ano man ang nangyari after that 1 week? Emotional pa talaga ako. Kala ko nakaligtas na po ako. Actually, that day na yesterday. So, may pinagdadaanan po ako ngayon with my son. So, sorry po medyo nag-emotional ako. Kasi last time na nag-usap tayo interview na meron kasi yung parang deadline for 1 week for birth certificate ang anak ko. And I told to my son naman na pwede naman ilagay sa pangalan ko. Ako'y ko rin lahat isa. Kaya nga sabi ko is, love is sacrifice. Kung nakita natin umiyak yung anak natin, sasaktan, sasabihin natin bilang isang magulang na aakuin na lang natin yung sakit ng anak natin. So, actually, last night lang po nangyari. Last night, my son, sobrang iyak na iyak siya last night. Hindi ko alam na pinagdadaanan siya kasi nga naging busy ako. So, aminin ko po, until now, hindi po pinirmahan. And my son is graduating grade 6. So, hindi siya makakagraduate kung walang birth certificate. So, yung kanyang sports friends, dahil wala siyang honor, nakiusap po ako sa coach sa school na pasalihin siya sa sports at to process na yung birth certificate. And I hope na okay na yesterday, pero hindi pa rin. So, ang sabi ko sa anak ko, ito sinasabi ko sa anak ko, every time we get hurt, pag nasasaktan tayo, wala tayong mahihingan ng sakit sa mga loob, kundi sa Panginoon. Last night, nung makita ko durog yung kalooban ng anak ko, umiiyak siya, sabi ko sa kanya, sige, iyak mo lang yan, ilabas mo lang yan. And then, talk to God. Dinala siya sa altar. And magdasal ka. Iyak mo lahat sa kanya. Remember, nung mamatay si mom, nabuhay siya sa COVID, 3 months sa ICU. Nabuhay siya. You pray. Nag-granted ni Lord yun. Sumali mo ngayon, every miracle, mag-granted yung wish mo. So, sabi ko sa anak ko na lahat ng bagay ng sakit, lahat ng pain na nangyayari sa buhay natin, may purpose si Lord. God knows the broken-hearted. God will bless doon sa mga batang nasasaktan. Kaya ngayon po, nasa stage po ako na I'm planning, kaya po ako nag-check-in dito. Ang plano ko po, kaya po ako nag-check-in dito sa Lacson, is to talk my lawyer tomorrow, Attorney Borja, to file the case against to his dad. So tuloy na po laban. Kung noong po, nung nagbubuntis pa lang ako, na hindi ako nagdemanda, mas pinili ko ang magpatawad, mas pinili ko ang manahimik, to forgive, to forget, and love, and peace of mind. But now, this the rights para sa anak ko. Hindi ako payag na masaktan na kita umiyak-uyakan ako. So, let's wait and see what happened. So, support na lang kami makikita po. Maswerte yung anak mo na isang ina na pinalalaban. Apa, kahit nakarinig dugo mo siya. Sana. Ano ka na manihilo rin para sa birth certificate? Kanang mewan siya. Ni-interview nito sa ako last week. Interview kasi na ako last week is for
to give them 1 week. Para kung itutuloy ko yung demand daw hindi. Oo. Kung pipirmahan nila, hindi ko tutuloy. Pero kung hindi nila pipirmahan, we'll file the case against him. Oo. Kasi nga, 1 week yung binigyan namin timeline. Oo. Dahil syempre gagraduate na yung anak ko for grade 6. Para first year. Kailan yung graduation? This year. Okay. So, kailangan ng birth certificate. So, ang ginamit ng anak ko sa sports and schooling ay yung Cathedral Church, yung Cathedral Certificate ng church. Pansamantala para to process yung birth certificate. Pero yung nung pinanganak siya, di ba may registration yun sa Anong nakarehistro sa kanya? Napirmahan na yun nung bago pinanganak siya. Anong nangyari? Piniyak mo katitiyan. Anong nangyari po na napirmahan na wala po ng St. Luke's. And then hindi final ng tatay sa LGU. Okay. Hindi final ng tatay ng LGU. Pero kayo, dapat yung kung hindi man niya ginawa, late registration. Late registration. Pinapipirma sa kanya is late registration birth certificate. Ayaw pirmahan. Ang sabi, ang kasuhan din St. Luke's and bakit nakapasok na yung anak ko nang walang birth certificate. So yung pa naman yung pinukwasyon niyang anak ko. Diba? Ang sakit na base ni Angela yung message ng Lola na yung sinabi ng lawyer ng daddy niya na instead of pirmahan, hindi niya pinirmahan. Kumuha din ng lawyer yung tatay ng anak ko. Wow. So, tapos yun, last night, yun yung nakita niyong video, yun yung iyak siya last night. Paano yan? Parang itinatanggi? Ganun ba yun? Parang siguro kasi nung hindi pa siya kasal, mabilis siyang kausap, mabilis siyang pumirma, pero nag-asawa na siya. Parang parang hindi ko alam kung may nagko-control sa kanya. So, ibig sabihin nung nangyari sa inyo to, wala pa siyang asawa. So ngayon kasi may asawa na siya. So siguro, maybe kinokontrol siya ng wife na ngayon. Dahil hindi naman namin habol ang kayamanan nila. Hindi naman habol ng pera kasi nanganak ako nung pinagbubuntis ko anak ko. Pinagbubuntis ko anak ko at nanganak ako. Ni isang pera yung wala akong hiningi sa kanila. Lahat ako ang umako lahat ng expenses ng anak ko pagpapaaral. Financially, emotionally, spiritually, ako lahat. Ang hiniling ng anak ko is yung pirma lang ng tatay. Parang acknowledge. Para for acknowledgement dahil future ng anak ko nakasalalay dito. Okay. Pero hindi pa sila nagkita? Actually, the last time, hindi nga siya hinaraw. Okay. So ngayon... so when was the last time na nagkita It's sila? last year. Last year. Tapos ngayon, Lola Emma ang namagitan para pirmahan yung birth certificate. Now, hindi mo na itutuloy namin yung filed case. Lola Emma is the father, na mother of yung tatay niya. Okay. So ngayon, ang nangyari sa kanya, nagmatigas pa rin sila ngayon. Instead na pirmahan at gagraduate ng anak ko, hindi pa rin nila pinirmahan. So ngayon, yung last night, sobrang busy ko, gabi ko lang nakita umiyak ng galing yung anak ko. So durog na durog yung puso ko. Kaya kanina akala ko nakaligtas na ako sa Preston. So nagulat ako yung question na yun. Medyo na-blanco ako na emotionally po ako. Dahil syempre pag bilang isang nanay, masakit sa isang nanay na nakikita mo yung anak mo, yung durog na durog siya. Lahat ako yung sakit di ba? Pero actually, pwede mo naman siyang i-rehistro na apelyido mo. Actually, sinasabi ko nga sa anak ko kahit apelyido ko na lang. Pero ayaw niya? Ayaw niya. Kasi, kumbaga, pinagalaban niya Alday siya. Diba? So, actually, kaya kami medyo pinagdadaanan kami na sa ongoing process po yung aming yung inaayos yung birth certificate. So, we will talk the lawyer tomorrow. Tomorrow pa. So, bukas mo pa malalaman kung anong case yung... Yes po. That's why nandito kami mag-check-in sa Laksa na to. Okay. Para po kasi sabi ko, parang this is the right time na kung hindi nila binigyan ng pansin yung anak ko at binigyan na sila ng chance para, of course, ayusin ko siya ng anak ko, hindi ko tutuloy ang kaso. Ay, tutuloy ko na talaga kasi hindi naman nila binigyan ng halaga yung anak ko. Kahit, di ba, masakit sa isang magulang yun, parang gumawa ka ng anak, tapos tatapon mo parang basura. Kaya nga. Tapos, kahit pangalan mo lang, mahirap ang pumirma. Wala ka naman hinihingi. Wala po ako hinihingi kasi kahit kailan hindi ako hingi ng tulong sa kanya. Financially, emotionally, spiritually, lahat ako umako sa anak. Okay. Good luck sa'yo. Thank you. Kaya po nasa po kami, kinocomfort ko po yung anak ko. Okay. Kaya sabi ko,
Lord, bigyan niyo na lahat ng sakit sa akin, huwag lang sa anak ko. Kaya last night, nagdasal naman kami ng anak ko. I prayed and also my son. And nung after niya magdasal, gumaan yung pakiramdam niya. Kasi parang pakiramdam niya nakinig si Lord. Malay mo, tomorrow, pagising namin, may milagro, may makonsensya yung tatay. Yun, lahat naman may konsensya na baka hipuin ni Lord yung isip at puso niya. Let's wait and see what happens. Pero kung wala talaga silang konsensya, wala silang puso kay Angelo, let it be. So, korte na lang kung mag-decision. Yeah. Good luck to you. Apo, thank you. Kasama mo ba yung anak mo? Yeah. Apo, ayan. Angelo! Ito pala eh. Ito pala. Yeah, that's my son, Angelo. Oh, okay. Ilang taon na si Angelo? In-interview ka. Ilang taon ka na? Ha? 11. Turning? Oh, okay. Guwapo ah. Apo, it's my one and only child. 11 years old. So, anong message mo, Angelo? Message to your dad or baka alam mo na. Message lang. Wala kang message. Okay. Thank you. Medyo emotional yung anak ko. Okay. Galing sa iyak mo.